Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Hi. Talagang malakas diyan ha. Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ay karaniwan na nangyayari dito sa mundo, lalong-lalo na sa kalikasan. Agree or disagree? Very good. Agree kayo dahil ang isa sa mga pagbasa ngayong ika-5 linggo ng Kwaresma ay nagbibigay ng isang halimbawa ng pagkamatay at muling pagkabuhay sa kalikasan. Aling pagbasa ito? Very good. Sa Ebanghelyo mula kay San Juan. Alin doong ang talatang nagbibigay ng nasabing halimbawa? Malibang mahulog sa lupa ang isang butil ng trigo at mamatay, mananatiling nag-iisa. Totoo ba yon? Talagang kung hindi siya mahulog dun sa maninatili siyang mag-iisa. Subalit, kung mamatay, ito ay mamumunga ng marami. Very good. Ang galing-galing nyo So, saan doon ang pagkamatay? Yung pagkahulog sa lupa ng trigo. Pag nahulog, usually nababaon yan, di po ba? At kapag nabaon na, mamamatay siya, pero sisibol, bagong buhay. Hindi na butil ng trigo, kundi sibol ng trigo. At yun ay lalaki at mamumunga ng marami. So, yan, kita ninyo sa kalikasan, nakikita natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay. Basta't mayroong butil o mayroong buto, talagang nandyan ang pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa kalikasan ba'y maraming butil at maraming buto? Yes, dahil marami tayong mga puno, marami tayong halaman. Ay ang mga yan ay may butil at mga buto. So, diyan nakikita natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ngayon, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ay hindi lamang nangyayari sa kalikasan, ito ay nangyayari rin sa buhay ng tao. At ang isang halimbawa diyan ay sa buhay ng mga Israelita, bayan ng Israel, sambayanan ng Israel. Sa aling pagbasa naman ito ating matutunghayan? Sa unang pagbasa. Very good. Sumasagot na rin yung Area 5. No? Sa unang pagbasa, mula saan? Propeta Jeremias. Paano natin nakikita ang pagkamatay at muling pagkabuhay sa mga Israelita? Kalen? Sa kanilang pakipagtipan sa Diyos.
Dahil yan ang ginawa ng Diyos, no? Nakipagtipan siya sa mga Israelita. Paano nangyari ang pagkamatay doon? Sumira sila sa kasunduan. Ibig sabihin, sila ay nagkasala. Kapag tayo nagkasala, kahit tayo'y buhay, physical, pero spiritual, tayo ay patay. So kung may kasalanan kayo, kahit buhay kayo ngayon, kayo rin ay patay. Amen? Very. So yan ang pagkamatay. Saan naman yung pagkabuhay? Noong magkakaroon ng pagkabuhay, muling pagkabuhay sa kanila kapag nakipagtipan muli ang Diyos sa kanila. At sa pakipagtipan na ito, anong mangyayari? Patawarin na sila sa kanilang mga kasalanan. Kapag tayo napatawad na sa ating mga kasalanan, tayo ba'y ligtas o hindi? Kaya dito nakita natin na ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng mga Israelita ay naging daan para sila ay maligtas. Ganyan din ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay naging daan para maligtas po niya tayong lahat. Sa aling dalawang pagbasa, sa aling dalawang pagbasa, matutunghayan natin ito. Salmong Tugunan, tatlo na. Salmong Tugunan at ikalawang pagbasa at Ebanghelyo. So, hindi na natin talakayin lahat, no? Punta na tayo sa Ebanghelyo. Okay? Tingnan natin yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon ay naging daan para tayo ay Kanyang iligtas. Saan doon ang talata sa Ebanghelyo na nagpapahiwatig ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Noong sinabi niya, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Sa Panginoong Hesus. Saan ang pagkamatay at muling pagkabuhay doon? Sinabi lang naman niya, dumating na ang oras. Pag sinabing oras mo na, pagkamatay mo na yon, di ba? So, nung sinabi ni Lord, dumating na ang oras ko, siya ay nangangahulugan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Bakit parangalan siya rito? Di ba sabi, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Sabi natin yung oras ay yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Bakit parangalan siya? Dahil noong nangyari ito sa kanya, sa katuparan niya ang kanyang misyon na iligtas tayo ayon sa kalooban ng
Diyos. So, kumbaga, mission accomplished na siya. Kaya dapat lamang parangalan. Paano siya pinarangalan? Pinarangalan siya sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya dito maliwanag na ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay naging daan para tayo ay maligtas. So ang tanong ngayon, tayo rin ba ay nakaranas ng pagkamatay at muling pagkabuhay? Aba, bakit? Namatay ba kayo? Sa kasalanan, no? So, kailan? Noong tayo ay bininyagan. Naranasan natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay. Dahil namatay tayo sa kasalanan, dahil nilinis tayo sa kasalanan, at sa ganitong kalagayan, tayo ay nagkaroon ng buhay na bagong buhay, dahil nagkaroon po tayo ng buhay ng Diyos. At dito tayo ay nakamit natin ang kaligtasan. Dahil hindi ba sabi ng Panginoon, hanggat hindi kayo nabibinyagan, hindi kayo maliligtas. Kaya lang, tayo ay tao pa rin, no? Nagkakasala, balik tayo sa pagiging anak ni Satanas. Mayroon pa ba tayong pag-asa na makabalik muli sa pagiging anak ng Diyos? O paano? Sa sakramento ng kumpisal. So sa kumpisal, nararanasan din po natin ang pagkamatay sa kasalanan at muling pagkabuhay para magiging mga anak ng Diyos muli. Okay? So, kung pinahahalagahan natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon na ipinakikita na sa atin, kaya tingnan po ninyo, ang pagkamatay at muling magsisimula sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ilang araw natin ito ipagdiriwang? Mahaba. Isang linggo. Dahil ganon kahalaga o nais ipamulat sa atin ng simbahan na ganon kahalaga ang ating kaligtasan. Kaya ipinagdiriwang natin ito ng isang buong linggo. Kaya tinatawag nating Semana Santa. Nakita nyo? Ganon kahalaga ang ating kaligtasan. Kaya kung pinahahalagahan po natin ang kaligtasang natamo ng Panginoon, kapag nagkasala tayo, anong gagawin natin? Nangungumpisal. Kung tayo ay nangungumpisal tuwing tayo ay nagkakasala, ibig sabihin, mahalaga sa atin ang pagliligtas na natamo o nakamit ng Panginoon para sa atin. Subalit, kung hindi man tayo nangungumpisal, ang tagal-tagal na yung pumpisal natin, yan ay nagpapakita lamang na hindi natin pinahahalagahan ang kaligtasan. Amen?
So sana yan ay ma-realize natin, no? Lalong-lalo ngayon, no? Na Kwaresma at ipagdiriwang na natin ang ating kaligtasan. Kung may kasalanan ba tayo habang pinagdiriwang ang kaligtasan, magiging kalugod-lugod po ba ang ating pagdiriwang ng Semana Santa? Kaya nga, mayroon tayong diyang kumpisalang bayan, no? Para maumpisal tayo, ipakita natin na mahalaga ang kaligtasan. No? So, mga kapatid, yan ang hamon sa atin, no? Na hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, tuwing tayo ay nagkakasala, dapat agad-agad tayong nangungumpisal. Danasin natin ang pagkamatay sa kasalanan at sa muling pagkabuhay muli bilang anak ng Diyos. At gawin po natin ito lagi para mananatili tayo sa daan tungo sa kaligtasan at hindi masayang ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba yun?